Samahan niyo po kami sa tanungan at dagdag kaalaman pagdating sa kalusugan. Ako po si Dr. Sel Martinez at sabay-sabay tayong magtanong ng Doc, true ba? Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito sa IBC 13. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Tutok na sa mas pinalakas na pagbabalita ng IBC News. Ako po si Zarina Lusuegro. Ako naman po si Princess Jordan. Hatid namin sa inyo ang mga balitang makabuluhan at makatotohanan. Pati na ang mga balitang magbibigay ng dagdag kaalaman o kaya naman ay good news. Ako naman po si Jay Torres. Ito ang Tutok 13. Ang bago, listing na matamasa ang ating kalayaan. Para sa pagbabago ng saligang batas. Mariing paalala naman ng mga otoridad ang panguhuli sa mga jeep na hindi pa nakapag-consolidate. Para sa mga manggagawa ng bansa na naapektuhan ng kabuhayan. Sa ulo ng ating mga balita, 77 taong pagsiservisyo ng Philippine Air Force para sa pagtitiyak ng seguridad ng bansa at pagtulong sa mga nangangailangan, pinuri mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilang air assets ng Philippine Air Force ibinida rin ng kanilang hanay. 35 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earners sa National Capital Region, aprobado na. Habang 1.8 billion pesos na action fund para sa natitirang mga buwan na ngayong taon, tiniyak ng Department of Migrant Workers kaugnay ng pagtutok sa kapakanan ng overseas Filipino workers. At pagtatanim ng milyong-milyong puno sa 7 watershed sa Luzon, pinalalakas pa para matiyak naman ang maayos na supply ng tubig sa Metro Manila. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang serbisyo ipinamalas ng Philippine Air Force para sa bansa. Ito'y sa pakikisa ng Pangulo sa paggunita ng hukbo ng kanilang ika-77 anibersaryo ngayong araw. May ulat si Crizel Insigne. Iba't ibang air operation ang pinakita sa capability demonstration ng Philippine Air Force. Ganito sinimulan ang paggunita sa ika-77 anibersaryo ng PAF sa Cesar Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga ngayong araw. Ibinida dito ang iba't ibang aircraft